nagsimula day 1 sa Bahrain, sino yung mga notable cars, notable drivers na nagpakita ng mga okay na performances? Very consistent yung top 4 natin sa championship last year. Yung McLaren, Red Bull, Mercedes, and then yung Ferrari. Oh, okay. Mga tifosi nasa Big 4 pa rin ng Ferrari pala Nasa Big 4 pa rin ngayong Bahrain testing. But we have to remember sa Bahrain testing, di ba, may week 1 tsaka may week 2. Ang nangyari sa week 1, dun lang nila tinetest yung reliability ng mga engines nila, ng mga power units. Tapos kung paano nila i-manage yung energy deployment on certain points of the track. Kaya kung napansin nyo, during the first week of Bahrain testing, maraming nag-overshoot, maraming nagla-lock up sa mga corners. So, pero natural na yon kasi bago yung management ng energy deployment, especially na 50-50 na yung contribution ng internal combustion engine tsaka yung electric motor nila, yung MGU-K. So, dun tinetest ng mga teams yung reliability kung makakapag long run sila. So, padamihan ng laps yun. Review tayo. Ang tinanggal nila parang Dax yung MGU-H, no? Yung MGU-H. Electrical power na kinukuha sa init ng makina na napoproduce ng makina. No? So paramihan ng laps agad sa simula, reliability ang tinetest. Siyempre, hindi mo na palakasan, hindi mo na pabilisan. Tapos syempre, hindi naman goal ng mga teams dito na magkaroon ng mabilis na lap times. That's why yung mga lap times last week, I think, nasa 1.35 yung results. Unlike ngayong week na medyo bumaba na, nasa 1 minute and 32 seconds hanggang 1 minute hanggang 31 seconds yung mga lap times. Nung week 2, medyo nagpabilis na sila ng konti. Correct. So dito natin nakita, bukod sa reliability ng mga engines ng Mercedes, ng Ferrari, ng Audi, tsaka Red Bull Ford, nakita natin na yung top 4 na teams na to, sila pa rin yung top 4 in terms of mga lap times, di ba? So kumbaga, week 1, tinesting nila kung tatagal ba sa isang buong karera yung mga kotse nila. Mga 50 to 70 laps ang karera, di ba? Kailangan makasigurado silang makakatapos sila ng isang buong karera. Tapos, yung mga week 2, ginigisa na nila para maging race ready na ba yung kotse natin? Kaya na bang mag-compete? Kaya na ba makipagbardagulan ng konti? Medyo mas mabilis na yung mga lap times kung mapapansin nyo nga. Yes, that's why dito sa week 2, makikita nyo na iba-ibang fuel load na yung tinetest ng mga teams. Plus, kung anong mga compound ng tires yung gagamitin. So, pag nakita mong naka-hard tires sila, kapag umiikot sila sa track, naka-race simulation yan. Hanggang sa maupod yung hard tires. Pero pag naka-soft tires yan, ibig sabihin, gumagawa sila ng qualifying simulation. Low din yung fuel ng mga kotse na yan. Tanong paring Daxa, yung sinabi mo, bakit nila nilalaro-laro yung fuel load nila? Para saan ba yung mga ganun? For testing during a qualifying run, tapos testing during a race run. Kasi magkaiba yun eh. So mas marami syempre, obviously, mas maraming kailangan na fuel pag pangkarera, di ba? Kasi wala nang palitan. Yes, wala nang refuel, di ba? Wala nang pagas. And we have to remember na yung record sa Bahrain last year, qualifying 1 minute and 29 seconds. So ang nagawa ng Ferrari, sila yung pinakamabilis overall is 1 minute tsaka 31 seconds. So halos mga 2 seconds pa rin yung difference. Pero it doesn't mean na mas mabagal yung mga kotse ngayon. Tsaka sabi mo nga, hindi pa naman sure na todo yun eh. Hindi pa todo yan. Di ba? Kasi hindi pa naman counted yung mga lap times ng mga yan eh. For data pa lang yan eh. Para lang good to know. FYI pa lang yan. Nakakakompleto kami ng lap. Pero hindi pa sure kung yun yung pinakatodo nila.